Kinaumagahan, maagang nagising si Isabel upang tumulong sa paghahanda para sa kanilang umagahan. Ngunit laking gulat niya nang makita ang Lola Chodora niya na isa sa mga gumagawa sa kusina, katulong si Manang Rosa. "Oh, gising ka na pala, Isa. Tamang-tama, nakaluto na kami ng sopas. Maghain na kayo sa mesa," wika ni Lola Chodora. Saka ay pinagpatuloy ang pakipagkwentuhan kay Manang Rosa na tila pa napaka-importante ng pinag-uusapan nila. "Sigurado akong mamamatay ang bida. Iyong asawa kasi masyadong paniwalain sa mga taong nasa paligid niya. Di niya alam na nilalason lang naman ang utak niya," rinig ni Isabel na sabi ni Manang Rosa na agad namang sinang-ayunan ni Lola niya. "Ay nako'y tama ka riyan. Naiinis din kami. Lalo na ako sa bidang babae dahil masyadong aanga-anga simula nung umpisa. Ilang beses na siyang niloloko ng ate niya pero lagi niyang pinapatawa dahil akala niya magbabago pa. Pero wala na. Demunyita pa rin ang kapatid niyang iyon." Nagkatinginan si Isabel at Ria. Alam na agad nilang pinag-uusapan nila. Isang palabas sa hapon na sinusubaybayan ni Manang Rosa. Hindi niya akalain na pinapanood din ito ng kanyang lola na mukhang dalang-dala rin sa palabas. Hindi niya maiwasang mapangiti dahil meron nang napapaglabasan ng gigil ang mayordoma nila na hindi naman nakikipagkwentuhan sa kanila madalas. Dahil na rin siguro sa agwat ng kanilang mga edad. "Sayang no, uuwi na rin sila mamaya, nakakalungkot lang," ani Ria, habang abala sila sa pag-aayos ng mesa. Wala nang kadaldalan si Manang Rosa, at sigurado akong babalik na naman siya sa pagiging istrikto, ngumiti si Isabel. "Sa totoo lang, ayoko pa rin naman silang umuwi dahil halos hindi ko nasulit yung pagbisita nila rito, dahil lagi akong kabado. Nakakatakot din. Kasi nakakahalata na sila na may kakaiba sa amin ni Tristan. Alam na nga nila, diba, na may gusto ako sa kanya at naghihinala na rin sila na baka raw kasintahan ko na siya." Bumingis-ngis si Ria nang maalala ang kwento sa kanya kagabi ni Isabel. Supportive naman sila, hindi ba? Parang ang tinutulakan nila para magkaroon ng boyfriend. Siguro nga tama ka, pero kung pag-aasawa ng pag-uusapan, sa tingin ko hindi ganyan na magiging reaksyon nila, Ria. Paano mo naman nasabi? Kapwa napalingon ng dalawa sa likuran nang may magsalita. Si Javier, na animoy kagigising lang dahil sa magulo nitong buhok at gusot-gusot na damit. Sorry kung sisingit ako sa usapan nyo ha. Pero alam mo, mas maganda kung marinig at makita mo mismo ang magiging reaksyon nila tungkol sa bagay na yan. Kumbaga sa exam, huwag ka munang gumawa ng sagot nang hindi mo pa nakikita ang tanong. Doon ako bumabagsak eh. Natulala na lamang ang dalawa sa narinig nila kay Javier. Ang seryoso pa noong una ang mukha, pero maya-maya pa, gumuhit na ang ngiti sa labi nito. Anyway, sorry pala ulit sa nangyari kagabi, Isabel. Hindi ko kasi kaagad napansin na nandito ang lolo't lola mo, ani Javier. Saka humila ng isang silya para maupo. Pero wag kang mag-alala, behave lang ako. Tumingin rin si Ria kay Isabel at bumulong. Sinabi ko lang sa kanya na walang alam ang lolo't lola mo tungkol sa kasal niyo ni Sir Tristan. Yun lang naman. Hindi na rin siya nagtanong. Napatango si Isabel, pero hindi inalis sa isip niya yung sinabi ni Javier. Merong punto pero mahirap gawin, lalo na't ang dahilan niya, ang malamang ay hindi matatanggap ng kanyang lolo at lola. Isang mahigpit na yakap ang ipinabaon ni Isabel sa kanyang lolo at lola, na uuwi na ngayon sa kanilang probinsya. Narito at nakaparada na sa harap ng mansyon ang sasakyang naghatid sa kanila kahapon at susunduri naman ngayon. Mag-iingat po kayo sa biyahe ha. Mag-text po kayo kaagad o tawagan niyo ako kapag nakauwi na kayo sa bahay. Paalala ni Isabel sa lola niya na sumakay na sa loob ng sasakyan. Tumingin naman siya sa lolo niya na nakaupo na rin sa dulo. "Lo, ingat po kayo ha. Magpagaling pa po kayo lalo. Huwag pong makulit at paguri ng sarili. Makinig po kayo kay Lola. Uminom po ng gamot sa tamang oras. Ano po?" "Ginawa mo na naman akong bata, Isa." "Oy, oo. Magpapagaling ang lolo. Ikaw mag-iingat ka rin at balitaan mo kami sa nangyayari sa iyo, ha?" Paalala naman ni Lolo Emilio. Saka hinanap ng mata niya si Manong Cesar na kasama nila ngayong nakatayo sa labas.
Ay Cesar, sa piyesta pumunta kayo sa amin ha. Aasahan namin ikaw doon. Sige kuya, pupunta talaga ako. Hindi ko po palalagpasin ng piyesta sa probinsya nyo. Tugon naman ni Manang Cesar. Rosa, ikaw rin. Sumama ka sa asawa mo. Marami pa tayong pagkakwentuhan doon. Dahil abay nabitin ako ngayon eh. Habol naman ni Lola Chidora. Hindi naman malaman ni Manang Rosa kung anong isasagot niya. Kaya tumangutanguna lamang siya habang may pilit ng ngiti sa kanyang labi. Hindi niya alam kung paano sasabihin na hindi talaga sila mag-asawa ni Manang Cesar. Pero para kay Isabel, hindi muna niya yun poproblemahin. Sir, ay maraming salamat ho uli sa pagpapatuloy niyo sa amin. Kayo na ho ang bahala dito sa aming apo ha. Dagdag pa ni Lola. Kalalabas lang ni Tristan sa may gate na may dalang paper bag. Lumapit ito sa sasakyan para iabot ang dala niya. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po namin pababayaan ang apo ninyo. Mag-iingat po kayo pa uwi. Ay naku sir, nag-abala pa ho kayo pero maraming salamat ho sa inyo ha. Nahihiyang tinanggap ni Lola ang inabot sa kanya. Mabigat ito pero hindi niya pa matukoy ang laman. Maraming salamat ho ulit. At sana'y makasama rin namin kayo sa paparating na piyesta sa amin. Hindi kayo magsisisi sa okasyon naming iyon. Makakaasa ho kayo. Nakangiting tugon ni Sebastian. Hindi niya gaanong nakasalamuha ang mga tumatayong magulang ni Isabel. Pero nais niyang mag-iwan siya na magandang imahe para sa hinaharap. Pakalipas lang ang ilang sandali, umalis na rin ang sasakyang sumundo sa dalawang matanda. Pumasok ng iba sa loob ng mansyon nang makitang nakalayo na ang sasakyan. Habang naiwan naman sa labas si Isabel at si Tristan na nasa likuran niya. So, pwede na ba tayong bumalik sa normal nating setup? Napalingon si Isabel sa kanyang likuran nung marinig ang boses ni Tristan. Oo naman. Pasensya na ulit sa naging abala. Hindi ko kasi talaga alam na kahapon na sila pupunta. Kaya hindi natin masyado napaghandaan to. Wala namang problema sa akin. Hindi rin naman sila naging abala. Ngumiti si Isabel. Salamat. Pero maitanong ko lang. Ano yung binigay mong paper bag kay Lola kanina? Red wine. Nanlaki ang mata ni Isabel. Ano? Binigyan mo sila ng alak? Huwag kang mag-alala. Di lang naman basta alak yung binigay ko. Marami at malaking benefits nun sa health, lalo na sa puso. Kaswal na tugon ni Tristan pero nanatiling nakaawang bibig ni Isabel dahil sa gulat. Wala sa sarili niyang iniangat ang kanang kamay upang ilagay sa baba nito. Isara mo, baka pasukan ng langaw. Tila lalo itong nagulat nang marinig ang sinabi ni Tristan. Bakit pakiramdam ko? Ito ang unang beses na nagsalita ka ng pabiro. Anong meron? Imbes na makuha ang sagot, ipinagkibit balikat lamang ito ni Tristan at tumingin sa kanyang relos. Late na ako uuwi mamaya. Mauna na kayong kumain ng dinner. Huwag niyo na akong hintayin. Bakit? Tila nag-aalalang tanong ni Isabel, pero laking pagtataka niya nang titigan lamang siya ni Tristan. Merong kakaiba sa tingin nito na nagpalipad ng paru-paro sa tiyan niya, kaya siya na umiwas ng tingin. Ang ibig kong sabihin, maraming kailangang asikasuhin at gawin sa opisina, kaya siguradong malilate ako ng uwi. Ani Tristan, at kasabay nito ang pagbukas ng malaking gate kung saan lumalabas ang kotse na minamaneho ni Manong Cesar. Tumango si Estrella at hindi na nagtangka pa na magtanong dahil sa kakaibang kinikilos niya ni Tristan. Pakiramdam niya may kung anong espiritu ang sumapi dito, dahilan para maging malayo ang ugali nito sa nakasanayan niyang laging seryosong muka at matipid kung magsalita. Gayunpaman, isa ito sa magandang balita dahil sa wakas nagagawa ng makapasok na Isabel sa malalim at madilim na balon na kung saan magagawa na niyang hilahin pataas ang taong nakakulong sa nakaraan. Hirap mamuhay sa kasalukuyan at takot harapin ang kinabukasan. Mula sa mahimbing niyang pagkakatulog, naalimpungatan si Azami dahil sa tunog ng kanyang cellphone. Paulit-ulit, tila ba ayaw siyang tantanan. Hindi naman ito tunog ng isang alarm clock. Tunog ito na may tumatawag. Inis na bumangon si Azami mula sa pagkakahiga sa kama at pikit matang kinapa ang cellphone niyang nasa ibabaw ng mesa na nasa gilid lang niya. Hello. Hindi na nag-abalang silipin kung sino ito.
Bumalik si Asami sa pagkakahiga habang nakalagay ang cellphone sa kanang tainga. Mabuti naman at naisipan mong sagutin. Nang marinig ang boses na iyon, tuluyang nawala ang antok sa katawang lupa ni Azami. Agad siyang napabangon at tumingin sa cellphone para makumpirma kung sino ang taong nasa kabilang linya, ang kanyang ama. Ano pong kailangan niyo pa? Tanong ni Azami sa kabilang linya. Saka siya bumangon sa kama upang lumabas sa kanyang kwarto. Update! Kailangan ko ng update patungkol sa pinagagawa ko sa'yo. Anito. Azami, hindi naman mahirap ang pinapagawa ko. At ngayon lang ako humingi ng pabor sa'yo. Kaya wag mo naman akong bibiguin. Napabuga si Asami sa hangin, saka binuksan ng ref upang kumuha ng malamig na tubig. Wala pa naman po akong ibabalita sa inyo. Hindi ko nga po siya madalas makita sa kumpanya dahil laging busy. Namayani ang ilang segundong katahimikan mula sa kabilang linya bago muling magsalita ang kausap niya. Kung ganun, gumawa ka ng paraan. Hindi ako kontento sa sagot mo, Azami. Kumilos ka! At saka binabaan ng tawag si Azami. Inis na pinatong ni Azami ang cellphone sa mesa para tumungga ng tubig mula sa pitchel na kinuha niya sa ref. Pagkatapos muli niyang dinampot ang cellphone at bumalik sa loob ng kanyang kwarto upang muling mahiga. Bakit ko ba kasi tinanggap yung pinagagawa niya? Tanong niya sa sarili. Ngunit kung tutuusin, malaking bagay rin ang magagawa nito sa kanya dahil mapapalapit siya sa taong pinababantayan ng kanyang ama. Biglang naalala ni Azami yung pinag-uusapan nilang mag-ama noong araw na pumirma siya ng kontrata. Nakapirma ka na ba ng kontrata sa company na nag-offer sa'yo ng endorsement? Tanong ng kanyang ama. Nahimalang inimbitahan siyang kumain sa labas ngayon. Nasa isa silang mamahali na magarang restaurant. Tahimik at payapa ang lugar. Wala rin masyadong tao sa mga mesang malapit sa gawi nila na ipinagpasalamat rin naman niya dahil walang abala sa kanila. Ganoon na nga po, aniya, habang hinihiwa ang grilled steak na nasa kanyang plato. Hindi niya alam kung anong kadahilanan ng biglaang pag-imbita sa kanya ng ama na kumain sila sa labas, pero pakiramdam niya may kailangan ito sa kanya. Mabuti naman. Rinig niya dahilan para mapatigil siya. Iniangat niya ang tingin dito at hindi niya gusto ang ngiti sa labi nito. Sa lahat ng desisyon na ginawa mo, yan ang pinakamaganda. Ano po bang kailangan nyo? Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Binitawan niya ang kubyertos at hinintay ang sasabihin ng ama. Gusto kong mapalapit ka kay Tristan Vasquez. Anito, hindi ba't naging blockmate mo siya nung kolehiyo? Sigurado ako nakilala niyo ang isa't isa, kaya hindi na magiging mahirap ang ipapagawa ko sa iyo, Azami. Pa, hindi ko alam kung anong binabalak niyo, pero imposible ang sinasabi niyo. Meron na siyang asawa, kaya hindi ko magagawa ang pinapagawa niyo. Wala akong pakialam kung meron na siyang asawa, dahil isa lang naman siya sa instrumentong gagamitin ko para makuha ang pakay ko. Wika nito. At kahit kalmado ang boses ng kanyang ama, kita naman niya sa mga mata nito ang galit. Kailangan kong mabawi ang ninakaw ng Vasquez sa akin. Kaya kung may masira man na pamilya nila, dapat lang yun dahil malaki ang atraso nila sa akin. Lalo siyang hindi makapagsalita dahil ngayon lamang niya ito narinig at wala siyang ideya kung anong tinutukoy nito. Anong gustong ipagawa sa kanya ng kanyang ama? Dapat ba niya itong sundin sa ipagagawa nito? At higit sa lahat, anong tinutukoy ng ama niya ninakaw ni Vasquez sa kanya? Azami! Kanina pa ako nagdo-doorbell sa labas, hindi mo ba naririnig? Nabalik si Azami sa realidad nang madinig ang pagsigaw ng boses ng kanyang manager na maraming bitbit na paper bag. Mabuti na lang talaga na dala ko ang duplicate kinitong kondo mo. Teka nga, kagigising mo lang? Mga 30 minutes na, ani Azami. At kitang-kita niya ang stress sa mukha ng manager niya dahil sa sinagot niya. Itong bata na to, gumaya ka na! Hindi ba't nag-message pa ako sa'yo kagabi na may pupuntahan tayo ngayong araw? 11:00 sabi ko dapat nakagaya ka na. Tignan mo mag-aalas 12 na. Manager, kalma lang. May dalaw po kayo ngayon. 2:00 naman po ang simula ng program. Ilang minutes lang naman po ang biyahe papunta dun, di ba? Bumangon si Asami sa kama upang kuhanin ng kanyang tuwalya. Siya nga po pala, kailan nga po ulit yung labas ng advertisement ko?
Next week pa, pero nag-post na sila kanina ng teaser campaign sa social media app nila. As expected, marami nakuhula na ikaw yung nasa picture, pero excited pa rin silang ilabas yung pinaka-commercial video. Napangiti si Azami at sapat na ang narinig niya para gumanda ang araw niya. Isang masigabong palakpakan ang tinanggap ni Azami mula sa madla matapos niyang kumanta sa entablado na kung saan naganap ang isang patimpalak para sa mga kalalakihang merong natatanging karisma, talento at talino. Isa siya sa naimbitahan na espesyal na panauhin na talaga namang tinilian at pinalakpakan ng libo-libong taong nasa loob ngayon ng isang mall. Pagkababa niya sa entablado, sinalubong pa siya ng mga hiyawan ng mga tagahanga niya at ilan sa mga ito nagkaroon pa ng pagkakataon upang makamay at makakuha ng litrato na kasama si Azami. Grabe ang lala ng audience. Sobrang lakas na noong mga tilian kanina dahil sa mga contestant, pero nung lumabas ka, tumoble ang hiyawan nila. Kwento ng manager nila na nagsisimulang ligpitin ang mga gamit nila sa likurang bahagi ng entablado. Hindi pa tapos ang programa pero tapos na ang oras nila dito. Wala naman ang sunod na gagawin si Azami, pero hindi rin naman niya gustong manatili dito dahil sa ingay ng mga tao. Siya nga pala, may humihingi ng number mo kanina, yung contestant number 7. Napatigil si Azami sa pagpapalit ng damit at nilingon ng kanyang manager na may gulat sa muka. Huwag niyo pong sabihin binigay niyo. Aba, ay hindi ko binigay. Gusto ko lang ipaalam sa iyo dahil baka type mo. Gwapo naman. Matipuno pa ang katawan. Matangkad at merong dimples sa magkabilang pisngi. Artistahin din ang dating. Anito, na lalong nagpakunot sa noo ni Azami. Sa tingin ko nga yun ang mananalo ngayon eh. Ang daming fans na nagwawala kapag siya na nakaapak sa stage. Anong meron at bakit parang nirereto niyo siya sa akin? Ang akala ko po ba hindi ako pwedeng magkaroon ng boyfriend habang nasa showbiz ako? Hindi na pinatapos pa ni Azami ang manager niya dahil nagtataka na siya sa lumalabas sa bibig nito. Ganun na nga, hindi ka muna pwedeng pumasok sa isang relasyon kung gusto mo na maalagaan ang pangalan mo. Anito. Pero kung kinakailangan na gumawa ko ng ingay para ipalabas na meron kang lalaking pinagkakainteresan, gagawin ko matigil lang ang pagdidelusion mo sa isang taong meron ng asawa. Natigilan si Azami at tumingin sa paligid nila dahil baka may ibang taong makarinig sa pinag-uusapan nila. Manager Kahara, akala mo ba hindi ko napapansin ang madalas mong pagtatanong tungkol kay Mr. Vasquez? Halos lahat na yata ng empleyado sa company nila kinakausap mo para lang makapag-background check sa boss nila. Anito, na para bang may napakalaking kasalanan siyang ginawa. Azami, kung magbo-boyfriend ka lang din, wag naman yung meron ng asawa. Sige, mag-boyfriend ka kung gusto mo. Gawin nyo lang ng pribado at patago, papayag ako. Pero kailangan single at walang sabit.